Hello mga sisi mga tol! Maligayang pagbabalik muli sa aming channel sa pangalan ng aking kapartner na si Tol Ace. Kami po muli ang Just Louie Ace. At syempre for today's vlog, nako, isang napakaganda or very informative ang ibabahagi ko sa inyo. Pero depende ito kung paniniwalaan nyo. Dahil ito ay punsoy or sa English ay feng shui, ayan, sa mga Chinese. Kahit na tayo ay nasa ibang bansa, no, pwede po tayong sumunod sa mga pamahiin na ito. Anyway, wala naman siguro mawawala, no, kung pag-aaralan nyo kung bakit kailangan gawin yun, diba? Kasi nga, bilang mga OFW, pwede rin naman tayong magkaroon ng swerte. Malay nyo, magbago yung takbo ng buhay natin, di ba? Kung gagawin natin yung mga pamahiin na yon. So, nasa paniniwala lang po natin kung tayo ay maniniwala sa punsoy or sa feng shui ng mga Chinese. Actually, mga sisi, mga tol, ako po kasi is ginagawa ko po yan dito sa bahay ni Lola. At sa tingin ko naman, sa Pilipinas is nagkakaroon naman kami ng swerte naman talaga, no? Hindi lamang dito sa bahay ni Lola na kahit paano is lucky ako, no? Dahil nga, kahit paano, gumagawa rin ako ng paraan para nga matupad yung sinasabi ng mga punsoy na yun. Okay, mamaya is ibabahagi ko sa inyo kung ano ba yung mga dapat kong or natin. Yan, so dapat natin gawin para magkaroon man lang tayo ng swerte sa ating buhay. Kung paniniwalaan nyo nga, no? At syempre, ang swerte naman is hindi lang sa pagbabago, no? Paniniwala sa mga punsoy na yan, kundi dapat magtrabaho ka din. Ayan, so dapat magsipag ka rin, maghanap buhay ka. Ayan, so magbanat ka ng buto para swertehin ka at magkapera ka. Ayan, kasi kung kahit naman babaguhin natin yung mga bagay-bagay, no, sa ating tahanan, kung ikaw naman nakahiga lang maghapon, wala rin mangyayari sa buhay mo. Ganun pa rin. Ano ba yung ginagawa ko para kahit papaano is matupad naman yung mga punsoy na ito, no? Yung mga pamahiin na dapat gawin sa ating bahay. Kahit sa kwarto mo sa abroad ka man, or kwarto mo sa Pilipinas, ayan, pwede mo utusan yung mga anak mo, or nanay mo, tatay mo, para ayusin ang bahay nyo. Okay, so ako naman kasi dito sa bahay ni Lola, yung mga, alam niyo, mga tropilo, 'di ba, yung mga unan sa chair, mga unan sa sofa, is lagi po talagang design niyan, ang shape po is pa-diamond. Hindi po ako nag-i-square at ilalagay lang ng ganun, kundi lagi po akong pa-diamond ang shape ng tropilo ng bahay ni Lola. Nabasa ko kasi kung bakit kailangan diamond shape ang tropilo ng ating mga sofa. Diamond, one of the most popular gemstone, is give protection, riches, and love. Diamond shape in feng shui is used to capture energy. The diamond holds incoming energy the longest, which does not release energy quickly. Oh, diba? Napakaganda pala na ibig sabihin nun. Kung sakaling meron kayong mga diamond sa inyong bahay. Ganyan nga, halimbawa kahit tropilo, gagawin yung diamond, or pwede yung tiles nyo is pa-diamond. So, depende sa inyo kung paano nyo lalagyan ng shape na diamond sa inyong bahay or sa inyong mga kwarto sa abroad. Ayan. Diamonds give you good luck or invite the wrath of gods. Diamonds is encourage good thoughts, strengthens the mind, and eliminates bad feelings. So, diba? Talaga naman, magiging masaya kayo kung halimbawang naka-diamond shape ang inyong tropilo or ibang mga bagay sa inyong tahanan. Ayan. So, gawin nyo na ito. Huwag na kayong magpahuli kasi wala namang mawawala kung paniniwalaan natin ito. Okay, second is table not to be empty. Ano ba ibig sabihin nito? Kailangan yung dining table natin or yung mga table natin kahit pa paano, halimbawa sa tabi ng kama natin, kasi mga OFW tayo, di ba? Kahit pa paano is wag nyo i-empty yun. Kahit pa paano is lagyan nyo ng something kagaya ng biscuit, di ba? Kagaya ng mineral water. Ayan, so lalagyan nyo yan na hindi magiging empty ang table nyo. At kahit sa dining table nyo, no? Halimbawa sa Pilipinas, ganyan, lagyan nyo rin sila. Kung
Kumbaga, wag nyo i-empty yan. Lagyan nyo ng prutas, lagyan nyo ng mga mineral water, lagyan nyo ng mga salt, or kahit na ano, basta hindi po empty ang table nyo. Ayan. So, bakit ba, no? Bakit nga ba hindi raw pwedeng mag-empty? Because according to Vastu Shastra, the dining table should not be kept empty to attract good energies and luck. Ayan. So, yan po ang ibig sabihin kung bakit wag na wag po natin i-empty ang ating mga dining tables or tables. Pang third naman, no, na wag po natin kakalimutan gawin, no, kung talaga naniniwala kayo sa feng shui para maging swerte kayo. Okay, wag nyo kakalimutan maglagay ng bay leaves sa inyong mga wallet. Okay, so bakit nga ba, ano raw ba ang explanation dito? If your goal is to manifest money, you can keep a bay leaf with your desired amount written on it in your purse or wallet. It attracts good luck, wealth, and abundance, helping to attract new opportunities and success in career and personal life. O diba mga sisi, mga tol, ang ganda pala ng ibig sabihin, no, kung bakit kailangan natin maglagay ng bay leaf, no. Siguro kahit na ilang amount lang naman ng bay leaf, no, kahit nasabihin natin 3, 4, ayan, kung ilan ang kaya nyo ilagay na bay leaf sa inyong wallet, ayan. So magsisilbing good luck ito para sa atin. Okay, another naman is keep your bathroom door shut. Okay, so bakit daw? Ano po ba ang explanation dito ng Feng Shui? According to Feng Shui, believe that a bathroom can be a negative place. Because why? We poop, we cry. Sometimes. Okay, so dapat, kung halimbawa man na after nyo maligo, after nyo dumumi, after nyo umihi, is lagi nyo isasarado ang pintuan ng inyong mga kubeta. Para napanood ko rin po yan kay Ed Kaluwag, mga sisi, mga tol, na totoo naman daw na kapag nakabukas nga yung ating mga pinto ng ating mga kubeta, nagbibigay ito ng negative energy sa buong kabahayan. Bakit? Minsan daw kasi is kapag may problema tayo, doon tayo umiiyak, 'di ba? Doon yung para bang ayaw mo magpakita sa tao na umiiyak ka, ganyan. So, nagkakaroon ng energy vibe sa loob ng kubeta. Kaya, always close the door shut of your toilet. Okay, ako naman is, hindi ko alam, no, kung meron pa ito sa feng shui. Pero, ito ay according sa akin, no, na pinaniniwalaan ko. Because, ito po ay sabi ng aking mom. Ayan, sabi sa akin ng aking nanay. So, ano ba ito? Kung halimbawa, tayo ay magwawalis, no, magwawalis tayo. Wag po natin parang isasaboy palabas ng pintuan natin yung ating mga kalat galing sa loob ng ating bahay, kundi dito pa lang, no, sa bungad pa lang ng ating pintuan is dakutin mo na po at ilagay mo na sa basurahan. So wag po yung isasaboy nyo po palabas na gano'n, kasi nga malay nyo is meron po tayong maisabay na mga anghel na ating nawalis at sila po ay lalabas ng ating tahanan. So, yan po ay isa sa mga pamahiin naman ng aking mother, at hindi ko po alam kung ito ba ay nasa feng shui. At until now, kahit dito sa bahay ni Lola is ginagawa ko po yun. At syempre, ito pa, no, kahit naman hindi ito sa kasabihan, ito po ay magiging maswerte rin tayo sa ating buhay kung tayo ay magiging giver. Ayan. So, bakit nga ba kailangan natin maging giver sa kapwa natin? Be a giver comes with many perks, stronger relationships, increased happiness, and better performance at work. Sabi nga, it's better to give than to receive. So, bakit nga ba? Alam nyo, kami po ni Ace ay talaga namang giver po kami. Ayan. So, mahilig po kami kahit pa paano is magbigay. Halimbawa, nakapagluto ako, ganyan. So, siya naman is, alam nyo, mag-sharon, iuwi niya, tapos ipamigay niya sa mga kapitbahay niya nandoon, sa kanyang mga kaibigan. Pero alam nyo mga sisi, mga tol, kapag tayo na pala yung binigyan, ang sarap pala sa puso mo, diba? Pagka, halimbawa, ikaw giver ka, panaybigay ka lang. Pero once na yung tao, may tao naman na nagbigay sa'yo, parang ang sarap-sarap sa pakiramdam.
Bakit? Kasi nga, is nabigyan ka, parang gano'n. Hindi ka naman nag-aantay ng kapalit, pero ikaw, binigyan ka, parang ang sarap sa pakiramdam. At masarap sa pakiramdam din ang maging mapagbigay na hindi ka madamot. Hanggat kaya mo. Ito yung pinakahuli. Pero, ito, yung talagang number 1, mga sisi, mga tol. Ito yung talagang magbibigay sa inyo ng swerte sa araw-araw ng inyong buhay. Alam nyo kung ano? Bago kayo gumising sa umaga or pagkagising nyo sa umaga, magpasalamat tayo sa Panginoon. Dahil binigyan pa niya tayo ng pagkakataong muli pa sa ating buhay. Ayan. So, yan ang wag na wag nyo pong kakalimutan. Pagkadilat nyo ng umaga, thanks be to God. Magpasalamat tayo na tayo ay ginising pa niya. Diba? At meron naman tayong panibagong araw na bubunot. Thank Him for waking you up and giving you another day of life. Praise Him for His goodness and His mercy that starts new every morning. Lay your requests and concerns at His feet. Invite Him into every part of your day. O diba mga sisi, mga tol, parang napakasarap sa pakiramdam kung siya mismo yung uunahin natin bago natin gawin yung mga bagay-bagay sa buong araw. Alam nyo ba mga sisi, mga tol, additional ko sa inyo, no, dito sa bahay ni Lola, meron po kasing pinto na tapatan talaga. Pero sa atin po is bawal po yan, lalo sa mga punsoy, di ba? Bawal po yan. Okay, so sa tingin ko, maniniwala ba ako sa tapatang pinto na to? Sa tingin ko naman is hindi ako maniniwala. Kasi kahit pa paano dito sa bahay na to, sinuwerte naman po ako sa aking buhay. Oo, totoo po yan. Sinuwerte naman po ako sa aking buhay. Kaya sabi ko, paano ko paniniwalaan yung tapatan na pinto? Kasi labasan nga, diba? Labasan. Para sa akin is napaka-presko ng bahay na ganun. Kasi nga, hangin dito papasok, hangin dito papasok. So, para silang sasabog. So, lalamig ang bahay. So, yan po yung isa sa mga I think na hindi ko pinaniwalaan. Kasi, for 6 years and a half ako dito sa bahay ni Lola, dito sa Cyprus. Ayan. So, para sa akin is, I'm blessed naman. Ayan, kahit pa paano. At, I'm thankful to God talaga na I am blessed. Ayan. So, sana is, kayo din po is blessed. At, lagi nating iisipin, mga sisi, mga tol, ang swerte ay nasa ating mga kamay pa rin. Kaya dapat tayo ay magsikap at maging madiskarte sa buhay. Dahil gaya na sinabi ko kanina, kung kayo ay tutulog-tulog at tatamad-tamad, wala po kayong swerteng mararatnan. Ayan, mga sisi, mga tol, is sana, no, meron po tayong natutunan sa ating vlog for today. Ayan, at isa ito sa mga na-share ko lamang sa inyo bilang mga OFW tayo na pwede nating gawing maswerte ang ating buhay kahit nasa abroad tayo. At lagi po nating iisipin na ang mga pamahiin ay isang gabay lamang, no? Magsisilbing gabay para sa ating buhay. Ayan, so shoutout ko nga muna si Alan Reyes. Ayan, na gustong, I think siya ay student, no? Kung halimbawa pupunta siya dito sa Cyprus, siya po ay student visa. Ayan, see you soon, Alan Reyes, at salamat sa pag-subscribe mo sa aming YouTube channel. Ayan, kung di pa kayo nakasubscribe, syempre kung nagustuhan nyo ang video ito, please don't forget to subscribe at syempre click nyo na ng bell button para palagi po kayong updated sa mga susunod pa nating mga video. So, thank you very much. Bye! Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.